Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay nagpaalam ako kay Lola na pupunta ako sa aking kapatid sa Tel Aviv. Kalahating taon na nga na hindi ako nagday-day off kaya nagpaalam ako kay Lola na gusto kong lumabas at pumunta sa aking ate. At dumating din ang araw na yan yung aming tita na galing sa bakasyon sa Pinas. Tinanong ko nga din si Lola kung gusto niya ba ay isang araw ako magday-day off at kukuha ako ng kapalit para may kasama sila sa bahay. O kaya naman ay lalabas lamang ako ng ilang oras at babalik din ako agad. At syempre mas pabor kay Lola at alam ko din naman na mas gusto niya na oras lamang ang aking ilalabas at babalik din ako agad. Binibiro ko nga dyan si Nili at niyayaya ko ay ayaw niya daw at wala daw kasama si Lola. At bago ako umalis ay inasikaso ko muna sila at napakain ko na din. At syempre dahil food is life ang aking mga alaga at bawal magutom ay naghanda na rin ako ng mga pagkain na iiwan sa kanila. May nakaredy na pangkape at basta na lamang lalagyan ni Nilush ng mainit na tubig. Meron ding saging, biscuit, tinapay at meron ding insure para kay Nili at yogurt drink naman para kay Lola. At pagkatapos kong dali sa kwarto ni Lola ay dali-dali kong inilabas ang aking maleta habang wala pa si Nili at nasa kanyang kwarto. Hindi ko nga ipinakita kay Nili na may dala akong maleta dahil ayaw ko itong mag-alala at baka isipin na hindi na ako babalik. May mga laman niya na mga gamit at yung iba ay yung mga napulot ko. Dadalhin ko nga sa aking ate para maipasabay sa box na ipapadala niya sa Pinas. Magpapaalam na nga din ako niyan kay Lola at ayan nga't dumating na din si Nilush. Binigyan nga din ako ni Lola ng pera, pambayad ko daw sa taxi. Sa taxi nga ako sasakay dahil meron akong dalang maleta at may kabigatan din yun. Ipinakuha nga sa akin ni Lola yung telepono at itatawag niya daw ako ng taxi para dito na lamang daw sa tapat ng bahay ako pipick upin. Sinili nga nakakaalam ng number ng telepono kung saan kami tatawag ng taxi pero yung una naming natawagan ay wala daw available. Ipinatong ko nga sa kama yung bigay ni Lola na pera ay kinuha ko na nga ulit at baka malimutan ko pa, abay sayang din. Tinanong nga ako ni Lola kung may pamasahe daw ako at ang sabi ko may pera pa naman ako pero binigyan pa din niya ako ng pera at hati daw kami. נילי, איך המספר השני? 96988. של מי זה? אביוז. אביון? איזה? 96988. 969 888. שלוש פעמים? כן. At dahil wala nga available na taxi dun sa una namin tinawagan ay tinanong ulit ni Lola si Nili kung ano yung pangalawang number na pwede namin tawagan. Napakatalas nga ng isip ni Nili at alam niya lahat ng number ng pwede namin tawagan. At sa wakas ay nakakuha nga si Lola ng taxi na pwede kong masakyan. 120 shekel ang bayad sa taxi o nasa 1,900 sa pera natin sa Pinas. At dahil kulang yung binigay sa akin ni Lola ay pinakuha niya ako dun sa lagayan namin ng barya ng 20 shekel pa. Bye-bye. אני טוב, אבל לא ככה. מעיל, מה? Ayun at ayaw ni Lola ng aking suot at magsuot daw ako ng coat at malamig daw sa labas. Ang sabi ko nga ay mainit naman sa labas at pati nga ang aking suot ay mainit din. Ganon nga si Lola sa akin dahil ayaw niya na magkakasakit ako. Hindi nga basta caregiver o tagapag-alaga ang turing nila sa akin dahil kapamilya daw nila ako. Kaya gano'n na lamang din ang pagmamalasakit sa akin ni Lola na para ko talaga siyang ina o lola. Nilush! Ayun nga't nagpaalam na din ako kay Nilush at kung magyakapan nga ay akala mo'y matagal na hindi magkikita. Sabi ko nga kay Nili wag siyang iiyak at wag sisigaw at titingnan niya si Lola habang wala ako. Bye-bye! Bye-bye! Ayun nga try din ang aking pamasahe na bigay ni Lola at meron pa yung kasama na barya na 20 shekel. Ayun nga try din ang person at daig ko pa nga ang pa-flight dahil sa maleta kong dala. 4 na oras lang naman ako mawawala, 2:00 ng hapon ako umalis at babalik ako ng 6:00 ng gabi. Pagbaba ko nga ay nandiyan na din yung taxi at hinihintay ako. Nagpatulong na nga din ako sa pagbuhat ng aking maleta. Tinatanong nga niya kung ako daw ay pa-flight o sasakay ng eroplano. Ay sabi ko hindi at pupunta lamang naman ako sa aking ate sa Tel Aviv. Habang nasa biyahe na ako ay tumatawag si Lola. Ang kaso hindi ko nasagot dahil biglang nagblanko yung screen ng aking cellphone kung saan tumatawag si Lola. Masyadong luma na nga yun kaya sumisingga na din. At nang mabuhay naman ang screen ng aking cellphone ay nawala na ang tawag ni Lola. Kaya naman ang hirap na ako kay Manong ng cellphone at ang sabi ko ay kung pwedeng makitawag. At nang tatawagan ko na si Lola ay bigla ulit akong tinawagan ni Lola sa aking cellphone. Buti na nga lamang at nasagot ko bago magblanko ulit ang screen. Kinakamusta ako ni Lola at itinatanong kung nakasakay na daw ako ng taxi. Si Lola na nga ang tumawag sa akin dahil alam ni Lola na wala akong pantawag. Simula nga nang dumating ako dito sa Israel at magwa8 taon na nga ako dito ay ni minsan ay hindi ako nakapag-load.
At buti na nga lamang at gumagana pa yung SIM card ko kahit hindi ako mag-load at pwede pang tawagan. Nangihinaya nga ako na mag-load at sayang din at asa na nga lamang ako sa wifi. Ang kaso'y pagkaganyan nga lamang na nasa biyahe ay hindi ako makapag-update kung nasaan ako. Ayun nga't excited ng person at sa wakas ay nakalabas din at pagkalipas nga ng kalahating taon ay makakarating ulit ng Tel Aviv at makikita ang mga kapamilya. Malapit lamang naman ito sa aking trabaho at nasa 20 minutes lamang naman ang biyahe. Ayun nga't sa wakas ay nakarating na at sa sobrang excited ko nga bumaba ay naandar pa ang sasakyan ay gusto ko nang iabot ang bayad. 120 shekel ang aking pamasahe o nasa 1,900 sa pera natin sa Pinas. Pati nga pamasahe ay nagtaas na din dito. Dati pag nasakay ako ng taxi ay 100 lamang ang aking binabayad. Araw nga yun ng linggo kaya wala din ako masakyan na shirut o yung parang van. Mas mura ang bayad doon kaysa sa taxi. At kung wala nga akong dalang maleta ay sasakay na nga lamang sana ako ng bus para mas makatipid. Bukod nga sa aking ate at sa aming tiyahin ay lumabas din ang araw na yan ang aming pinsan na si Mau. Nasa iisang bansa nga lamang kami pero kung magkita-kita kami ay madalang pa nga sa patak ng ulan. At andito na nga ako at abangan ng part 2 sa aming pagkikita-kita. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!